Okay. Sino po dito gusto niyang maging masaya palagi? Ayan, praise God. So ngayon we will talk about joy that moves. Ito po yung pag-uusapan natin for this month. Sino pong excited sa ating anniversary? Naku, hindi ka aabot, Andrea. Ano? Oo, hindi aabot. Okay, joy that moves and gusto natin maging masaya for this month. Kaya sa June 20, 1 p.m., don't forget, everyone, si Kuya Alan, araw-araw na inaandoon. Oo. Hindi na malilimutan. Okay, June 20, 1 p.m. So maagap tayo before 1, 12:30 kasi po tayo po may pictorial. May pictorial po tayo. Mauna muna po ang picture natin sa bawat ministry para po hindi pa po tayo haggard. Nakapagpa-picture na tayo bago tayo magsayaw-sayaw and everything. Ano po? So agap po kayo para po sa June 20. At sa lahat po na walang t-shirt, you can avail po kay Sis Au mamaya po sa lahat po ng mga t-shirt natin. At yung wala pa po at wala po kayong 400 pesos, ay pwede po kayo magsuot ng white t-shirt, okay? White blouse, ano po. Pero kung kayo po ay kaya mag-avail, you can. Ang dami kong commercial, tapos na po ako. Okay, so, joy that moves. Pag-usapan muna natin, ano po bang pagkakaiba ng happiness and joy? Ano po bang pagkakaiba ng happy at joy? Okay, tingnan po natin. Ang happiness po is depend on what is happening around you. Nagiging masaya ka lang, depende sa kapag kung ano ang nangyayari sa paligid mo. Okay? Yun po yung masaya, happiness. Ano po? You feel happy kapag po may mga bagay sa buhay mo na okay ang lahat. Ano po? Doon ka lang nagiging masaya. Pag hindi okay, hindi ka masaya. Pag okay ka, pag hindi okay, hindi ka masaya. So ibig sabihin, ang happiness is temporary. Sabi natin temporary. It's temporary and can change quickly. So example po, binigyan ka ng regalo, masaya ka. May good news, masaya ka. Okay? May success ka, masaya ka. Pero kapag ikaw ay may bad news, hindi ka na masaya. Okay? Pero ito po ang pagkakaiba ng joy. Ang happiness, temporary, saglit lang. Okay? Kailangan maganda lahat ng nangyayari kapag sinabing happiness. Pag pangit na ang nangyayari, hindi ka na masaya. Ito po ang pagkakaiba ng joy. Ang joy, it's rooted in relationship with God. Okay? You can have joy even when life is hard. Kahit mahirap, may problema, may pagsubok, may sakit ka, singkong-duling lang ang may pera ka ngayon, because you are rooted in relationship with God, meron kang kagalakan. Okay? Yun po yung pagkakaiba ng happiness sa joy. Tanong mo nga sa katabi mo, happy ka o may joy ka? Alin kaya doon? Kasi ang tao daw may happiness, magpagmaganda lang ang nangyayari, doon lang siya nagiging masaya. Pero kapag ang joy, kahit daw may hardship, kahit daw may mahirap na sitwasyon, may kagalakan pa rin siya, maligaya pa rin siya. O tingnan mo yung katabi mo, saan kaya mo yan nakikita? Kahit may pagsubok ay masaya pa rin. Ano kaya? Yes? Yes. So happiness depends on what is happening around you. It's very temporary and can change quickly. Pero pag sinabing joy, it's rooted in relationship with God. Kahit mahirap, kahit may kabiguan, kahit may pinagdadaanan, kahit may sorrow, may mourning sa buhay, meron ka pa rin kagalakan. Because you are rooted in relationship with God. Okay? So, not dependent on circumstance ang joy. Hindi po dumidepende siya sa mga kalagayan. Okay? At siya po, ang joy po, napakalalim po niya at siya po napaka-steady niya in trials. Kahit may pagsubok, may matinding pinagdadaanan, hindi po nawawala sa kanya ang kagalakan. Bakit po? Alam niya po ang kanyang pinaniniwalaan at meron siyang malalim na relasyon sa Panginoon. Pumalakpak po yung alam niya, may joy siya sa kanya pong puso na kahit dumadaan sa matinding pagsubok, sakit karamdaman o dinadaanan sa buhay, meron ka pa rin ligayang nararamdaman. So alam niyo po itong book of Habakkuk ay may 3 chapter, no? It is a minor prophet. Si Habakkuk po ay isa sa minor prophet po na may 3 chapter sa Biblia. Kung nababasa niyo po, 3 chapter lang po ang Habakkuk. At dito po ay kinakwento po dito ni Habakkuk na matindi po ang dinadaanan niya sa buhay. Grabe po yung chapter 1 to chapter 2, chapter 3. Dito po ikinuwento yung grabing dinadaanan ni Habakkuk, kasamaan, kawalan ng katarungan,
lahat ng pagdurusa, lahat ng pains, lahat ng uri ng kawalan ay naranasan po ni Habakuk doon sa 3 chapter na yon. At hindi niya maunawaan na bakit parang tahimik ang Diyos. Dumating na po ba sa buhay ninyo na parang katahimik naman ng Diyos, parang walang nangyayari? Amen? Pati itong nangyayari sa buhay ko, parang tahimik si Lord. At ganun po yung pinagdaanan ni Habakuk for 3 chapters, no? Pero sa huli po, natutunan po, doon sa huling chapter po na pag-uusapan natin, natutunan ni Habakuk, ni Prophet Habakuk, na manampalataya, hindi sa nakabatay sa kung ano ang nakikita niya o kalagayan niya, pero doon sa katapatan at paniniwala niya sa Diyos. Amen? Mahirap naman po talaga ang kalagayan ni Habakuk. Bakit po? Sa tindi ng kanyang dinadaan ng kawalan, pagdurusa, kawalan ng katarungan, ay magiging masaya ka pa ba doon? Taas mo ang kamay. Yung totoo, magiging masaya ka ba doon? Oh, simple like this lang. Yung wala kang pera, magiging masaya ka ba? Taas ang kamay, kahit walang pera, masaya. Aba, di wala. Sa kaninang umaga may tumaas. Oo, di naniniwala sa iyo. Ikay maglakad ng 10 kilometro. Pabalik-balik dahil wala kang pamasahe. Amen. Pero alam niyo po, si Habakuk grabe. Ang tindi ng dinaanan niya, pero lumabas pa rin sa kanya yung salitang joy. Okay? Let's read Habakuk chapter 3 verse 18. Ito po yung sinabi ni Habakuk. Ulitin ko po. Ang book of Habakuk, there are 3 chapters. And nagkwento doon, ang daming kawalan, ang daming pains, ang daming pagdurusa, ang daming kawalan ng katarungan. Sa halip na malungkot si Habakuk, ito po ang sinabi niya sa chapter 3. Basahin ko po. Yet, sabi natin yet. Pag sinabing sa Tagalog ay gayon man. Amen. Kasi ang daming dinaanan ni Habakuk from chapter 1, chapter 2, na pagdurusa, kawalan, ang dami, simple, na puro pain sa puso niya. Pero itong sabi niya po sa chapter 3, yet I will rejoice in the Lord and I will be joyful in God my Savior. Ulitin ko po, yet, gayon man, kung ako may nagdurusa, nahihirapan, nasasaktan, yet I will rejoice in the Lord, I will be joyful in God my Savior. Sabi po sa Tagalog, gayon man nagagalak ako sa Panginoon, ako'y magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa salitang aming maririnig. Samahan niyo po kami. Ma-enjoy po namin ang salita at maranas po namin ang presensya mo at makita po namin ang pagkakaiba ng ibinigay mong kagalakan para sa amin. We entrust everything unto you, Lord. This is our prayer in Jesus' name. Palakpakan po natin ng Panginoon. Amen. Thank you, Lord. So, kahit po mawala na ng ani o anumang kabuhayan na meron po si Habakuk, nagpasya pa rin po siyang sinabi niya, gayon man, magagalak ako sa Panginoon. Sige nga, ano yung dinadaanan mo ngayon? Kahit ako'y may sakit, gayon man. Sabihin natin. Magagalak ako sa Panginoon. Kaya? Ulitin natin. Ano yung dinadaanan mo? Halimbawa, ako ay may kakulangan. Magagalak ako. Naku, talaga malungkot. Hindi masabi. Ganun po sinabi ni Habakuk. Nagdurusa ako, gayon man. Nakakalungkot talaga. Walang makaimik. Okay? Yun po yung sinabi ni Habakuk. Nagdurusa siya na may kawalan siya. Walang ani. Pero sabi niya, yet, gayon man magagalak ako sa Panginoon. Ako'y magagalak sa Diyos na aking kaligtasan. Alam niyo po, ang tunay na kagalakan na hindi nakadepende sa sitwasyon. And Habakuk, na pag natutunan niya, nung siya may pananampalataya sa Diyos, ang kanyang kagalakan ay nagmumula sa Diyos. At ito po yung nagtulak sa kanya para magpatuloy siya na sumamba at magtiwala sa Diyos. So why is joy is essential? Bakit po ba ang kagalakan ay mahalaga sa isang tao? Siguro naranasan nyo na po itong ituturo kong 3 at alam ko pong ito'y ramdam nyo na naranasan nyo na po. Kasi naranasan ko ito Why is joy is essential? Why is joy essential? Bakit mahalaga ang kagalakan sa isang tao?
Kayo po pagtatanungin ko, bakit kaya mahalaga ang ikaw ay masaya? Masaya ga kayo? Hindi ako mukhang busy sa mga itsura nyo. Guys. So, ikaw, gaano kahalaga sa'yo ang maging masaya? Iba. Amen? Pag masaya ka, kahit wala kang pera, larga. Kasi masaya ka, bili ka ng everything. Kasi masaya ka. Iba po ang nagagawa ng saya. So joy is so essential. And si Habakuk, napakahalaga sa kanya. Siya ay rooted in relationship with God. Bakit? Sa dinaanan niyang pagsubok, kawalan, pain sa buhay. Salamat, rooted sa Diyos. Bakit? Lahat ng dinaanan niya ay naging maligaya pa rin siya. Umaymen ho kayo pag hindi kayo umaymen. Okay. So why is joy is essential? Tatlo po. Bakit mahalaga ang kagalakan? Una, joy moves you above your circumstances. Ulitin ko po. Ang kagalakan ay kumikilos above sa iyong kalagayan o pinagdadaanan sa buhay. Tama po. Kumbaga po, sa eroplano, kapag po maganda ang panahon, wala siya sa ibabaw ng alapaap, ng ulap. Andun siya sa level na parang may araw. Pero pag may bagyo, medyo mataas-taas po sila. Amen? So ang kagalakan po'y kumikilos, pataas sa level ng kung anong meron tayong kalagayan. Kaya po si Habakuk, inilarawan po niya lahat ng dinaanan niya sa buhay, sa kanyang pangkabuhayan, tapos yung kanyang mga igos, walang bunga. Ang dami po niyang dinaanan, walang ani yung bukid niya. Sabi mo, nagtatrabaho naman ako, may ginagawa naman ako, pero bakit ganito pa rin yung kalagayan ko? Ganun po ang dinaanan ni Habakuk. But, sa dinaanan ng chapter 1 to chapter 2 to 3, ito pa rin ang sinabi niya, yet, I will rejoice in the Lord. Gayunman, magagalak ako sa Panginoon. Ganun na yung kalagayan ni Habakuk, pero yung pa rin ang kanyang panalangin, gayunman, magagalak ako sa Panginoon. Sabihin mo nga sa katabi mo, palagi akong magagalak sa Diyos. Amen? Basahin po natin yung Habakuk chapter 3 verses 1 to 2. Sabi po, ito po yung prayer ni Habakuk. Kung tutuusin mo po, kung ikaw ay nasa kalagayan ni Habakuk na puno ng pains, puno na ng walang ani, walang bunga ang igos, walang pangkabuhayan na wala lahat, pwede po ang prayer niya, Lord, buhay ka ga? Lord, kumikilos ka ba? Panginoon, ba't nangyari ito sa akin? Pwede yun ang prayer ni Habakuk eh. Pero look at the prayer of Habakuk, of Prophet Habakuk in chapter 3. Sabi niya, ito ang panalangin ni Propeta Habakuk. Panginoon, narinig ko po ang tungkol sa inyong mga ginawa. O, tanin niyo po ha. At ako'y lubos na humanga sa inyo. May narinig si Habakuk na may ginawa ang Diyos. At ang sabi, humanga po ako sa inyo. Isipin niyo po ha, ano po yung dinaanan ni Habakuk? Marami siyang pains, marami siyang kawalan, hindi tumubo ang ani ng kanyang igos. Pwede niyang sabihin, Lord, narinig kong ang tungkol sa iyong ginawa. Ay bakit sa akin hindi mo ito ginawa? Pero iba yung prayer ni Habakuk. Ano pong sabi? Lubos po akong humanga sa inyo. Hello? Kaya sabi niya, gawin niyong muli sa aming panahon ang ginawa niyo noon. Hello? Grabe po yung inspiration ni Habakuk because his joy is coming from the Lord. Sa halip na po siya naroon sa kalagayang mahirap, ay pwede niyang sabihin, Lord, may ginawa ka noon, bakit hindi mo kayang gawin ngayon? Pero grabe, sabi po ni Habakuk, lubos po akong humanga, kaya gawin niyo ring muli sa panahon ng ginawa mo noon. I tell you, J1 family, kung may ginawa ang Diyos noon, may gagawin din ang Diyos ngayon. Hello? Sa araw na ipadama nyo ang inyong mga galit, maawa kayo sa amin. Alam niyo po, nung binabasa ko to, grabe naman pala itong si Habakuk, no? Sa dami ng dinaanan niyang pangit sa buhay, humanga pa rin sa Diyos at naniwala at umasa na, Lord, kung may ginawa ka noon, may gagawin ka rin ngayon. Tanungin ko po kayo at kayo na lang po ang sumagot. Kung nasa panahon ka lang nasa Panginoon, kung kailang nasa Panginoon ka na, saka nagwiwindang-windang yung buhay. Ganun na ang pananampalataya ni Habakuk, pero dumadaan pa rin siya sa matinding kalagayan.
Pero alam niyo po, ang panalangin ni Habakuk, malayo sa panalangin ng mga taong walang kagalakan. Dahil kung kung hindi rooted po si Habakuk, baka hindi niya ito nasabi na, Lord, gawin mo rin ang ginawa mo noon dahil humanga ako sa iyo. Baka sabihin po natin, Lord, baka naman gawaan mo ng paraan dahil ako na may naniniwala sa'yo. Ba't tumatahimik ka? Mayroon akong kailangan, gawin mo ito. Pero ang layo po ni Habakuk, panahong yon, sinabi niyang, Lord, kung may ginawa ka noon, may gagawin ka rin ngayon. Amen. So pinakita po ni Habakuk na ang kagalakan sa Diyos ay mas mataas kaysa sa kanyang problema. Every one of us experiencing problems. Taas po ang kamay, may problema sa buhay. Ay, kakaunti. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise God. Kakaunti. Kaninang umaga parang lahat may problema. Taas uli ang kamay yung may problema. Ayun, dumarami na. Hallelujah. Okay. And si Habakuk, grabe yung problema niya. Pero alam niyo po, humanga pa rin siya sa Diyos. Bakit? Rooted kay Lord. At yung kalagayan niya, yung kalagalakan niya, hindi bumase sa kalagayang meron siya. Alam niyo po, yung mga taong rooted in relationship with God, makayang maging masaya kahit ano pa ang kalagayan. Amen. Ano po sabi sa Santiago chapter 1 verse 2-3? Mga kapatid, magalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng iba't ibang uri ng pagsubok. Anong sabi ni Santiago? Mga kapatid, magalak kayo kapag dumaranas kayo ng iba't ibang uri ng pagsubok. Taas yung kamay, sobrang dami niya ng pagsubok, iba-iba na. Iba-iba. Dami, no? Ano po sabi ni James? Sabihin mo sa katabi mo, magalak ka. Ulitin mo. Magalak ka. Aba, kaya naman ito si James, iimik na magalak kapag may pagsubok. Pero huwag tayo matapos doon. Anong sabi doon? Sapagkat alam ninyong ang pagsubok ng inyong pananampalataya ay nagdudulot ng... Kaya pala matatag yung katabi mo. Sa dami ng dinaan ng pagsubok, hindi na kayang gibain ng bagyo. Ang panalangin mo, Lord, patatagin mo ako. Di bibigyan ka na iba't ibang pagsubok? Tama po? Kung bakit ganyan kanya yung kalakas ngayon, kung bakit grabe kung anong dinadaanan mo ngayon, isig na sa'yo, bakit? Kasi po, dinaanan mo na. At yung pagsubok na yon, sabi ni James, magalak ka kasi doon magsisimula ang katatagan mo. Amen. May kausap po ako. So lahat ng iba't ibang uri ng pagsubok na meron ka ngayon, pasalamatan mo, maging masaya ka. Bakit? Sabi po ni James, yun ang magiging way para maging matatag ka. Kaya ganyan ka Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, kaya ganyan ka. Kaya sobrang lakas mo. Bakit? Kadami mo din ang pagsubok Ano, gusto mo bang maging matatag? Sino pang gusto dito maging matatag? Sino pang gusto dito maging matatag? More trials? more challenges? Hello? Sabi yun Magala ka. Bakit yun daw ang dahilan? Kung bakit sa mga pagsubok, ikaw ay nagiging matatag ang pananampalataya at tumatatag ka because of that pagsubok. Sabi mo pa kay Lord, more pa. Ganon. Strong pa. Kaya minsan nadadapa Kaya minsan siguro lamyang-lamya. Bakit? Kulang pa. Sabi mo sa katabi mo, kulang pa. Amen. Kaya yung dumadaan ngayon ng pagsubok, humanda ka, tatatag ka diyan. O malakpak po yung alam niya, tatatag siya doon. Amen? So, mayroon po akong nabasang quotation, sabi doon, joy is the serious business of heaven. Sa totoo lang, wala pong lungkot sa heaven. Ito po'y seryosong negosyo sa langit, ang maging masaya. Kaya kung ang langit po'y ating pong pinapangarap na papuntahan, pagdating ng panahon, gusto ng Diyos ang lupa'y maging langit. Na bakit? Meron ka kasing pusong, may Kristo ka sa puso, so you can experience also the joy in this earth. Amen? Amen po ba? Ano pong sabi ni Nehemiah? Tadyo po sabi ni Nehemiah. Sinabi pa ni Nehemiah, magdiwang kayo, kumain ng masasarap na pagkain at uminom ng masasarap na inumin. Bigyan nyo ang mga walang pagkain dahil ang araw na ito'y banal sa Panginoon. Ano pong sabi daw? Magdiwang kayo. Alam niyo po yung mga masasaya, laging masasarap ang pagkain. Ay, hindi masarap ang kain nyo kaninang tanghali. Tayo,
Oh, masarap. Yeah. Hello. Magdiwang at kumain ng masasarap. Sino ba di bang masaya? Gusto niyo kumain ng masasarap? Kayo po ba ilukbanin? Sino taas ang kamay pag masaya na kain ng masasarap? Di ba? Ang saya nung nakain. Nataas na ang BP, maglulusartan na. Di ba? Telmirsantan, yan. Di ba? Magdiwang daw kumain ng masasarap. O di masarap. Nung nahihilo na si ate, ulusartan na. Telmirsaltan, no? Telmirsartan. O, di ba? Di ba? Sugar. Jergens na lang. Di ba? Sabi doon, huwag kayong mabalisa. Sabi po ni Maya, huwag kang mabalisa. Alam nyo kung bakit maraming natanda, maraming bilasa. Ay, balisa. Hello. Maraming balisa. Tingnan mo yung kitsura ng katabi mo. Tingnan mo kung nabata o natanda. Balisa yan. Okay? Amen? Ang sarap po, sabi dito, huwag kayong mabalisa dahil kagalakan ng ibinigay ng Panginoon na magpapatatag sa iyo. Good news, sabi doon sa awit, the joy of the Lord is your strength. Ang kagalakan mo'y lakas galing sa Diyos. The joy of the Lord is your strength. Yung kagalakan galing sa Diyos ay kalakasan mo. Kaya gusto ko pong sabihin sa iyo, yung joy that moves ay mataas pa sa kalagayan na dinadaanan mo ngayon. Kaya kung may pinagdaanan ka ngayon na parang nasasaktan ka, nahihirapan ka o wala sa'yo at may kulang sa'yo, gusto kong sabihin sa'yo, yung kagalakang nasa'yo ay hindi pwedeng alisin ng kalagayang meron ka. Katulad ni Habakuk. Bakit? You are rooted in God's relationship. Amen? So ang kagalakan na hindi ka wala ng problema po. Sabi ng iba, paano po lang dami kong problema, kaya hindi ako masaya. Hindi po ang kagalakan ay kawalan ng problema, no? Pero ito po yung gusto kong sabihin sa inyo, kundi yung presensya ng Diyos doon po sa gitna ng problema. Yun ang kagalakan. Na kahit may problema ka, may dinadaanan ka, alam mo na sa presensya ka ng Diyos. Alam mong sasamahan ka ng Diyos. So sa gitna ng unos at kahirapan, lagi niyo po tatandaan, yung kagalakan, ang kagalakan ng Diyos ang ating kalakasan. So tanungin ko po kayo, yung bang kagalakan ba ay nakasalalay sa sitwasyon mo o sa Panginoon? Ngayong dinadaanan mo yung kalagayang meron ka ngayon, you have challenges and trials and struggles sa buhay mo na pinagdadaanan mo. Tanungin kita, saan ba nagsisimula at saan galing ang kagalakan mo? Sa problema mong dinadaanan, sa kalagayang problema na dinadaanan mo ngayon o sa Panginoon? Amen. At kailangan mong maintindihan yon na galing sa Panginoon na kagalakan, kaya kahit dumaan ka sa pagsubok, alam mo, may kagalakan ka pa rin sa puso mo. Amen? Number 2, why is joy is essential? Bakit mahalaga ang kagalakan? Kung ang kagalakan po, ito'y nagpapatuloy, nagpapataas ng level ng ating kagalakan sa anumang kalagayang meron tayo. Pangalawa po, ang joy po ay gumikilos into worship. Amen? Sino dito pag masaya siya, kantang-kanta siya? Kahit sintonado. Leron-leron sinta, buko ng papaya, dala-dalay busto. Di ba? Pag masaya ka, kantang-kanta ka. Amen? Pag masaya ka, puring-puri ka sa iba. Bakit? Ang saya mo hindi matawaran yung saya mo. Amen? Talagang hindi kayo masaya. Iba yung saya ko parang, hello? Joy moves you into worship. Yung kagalakan mo, kumikilos sa pagsamba. Alam niyo po ba si Habakuk? Kahit dumaan sa pagsubok, may dinadaan ng pagsubok, kawalan, nagawa pa rin niyang sumamba at magpuri sa Diyos. Nagawa pa rin niyang hangaan ang Diyos. Nagawa pa rin niyang sabihin, Lord, ikaw ang may-ari nito. Grabe po si Habakuk. Sa halip po si Habakuk ay nagreklamo, sumamba sa Diyos. Yan po ang nagagawa ng joy. Kapag may kagalakan ka, kaya mong sumamba kahit ano ang pinagdadaanan mo. Amen? So si Habakuk po, nakatuon ang kanyang mata ay hindi sa problema, sa laki ng problema. Nakatuon po si Habakuk sa laki ng Diyos na kanyang dadakilain at sasambahin sa buhay.
Basahin ko po yung Habakkuk chapter 3 verse 3. Ikaw ang Diyos na dumating mula sa Teman, ang banal na Diyos mula sa bundok ng Paran. Tinatakpan ang langit. Niyo po ha, ulitin ko po. Dumaan si Habakkuk sa madingding problema kawalan, as in po, zero. Pero ito po ang kanya po laging inimik at winorship pa si Lord. Tinatakpan ang langit ng kanyang kadakilaan, napupuno ang lupa ng mga papuri sa iyo. 3 verse 4. Darating kayo kasing liwanag ng araw. Isipin niyo po, dinadaanan ni Habakkuk, matindi, pero sinasabi niya pa rin kay Lord, Lord, kasing liwanag ka ng araw. May sinag lumalabas sa iyong mga kamay kung saan nakatago ang iyong kapangyarihan. Isipin niyo po, lahat ng binabanggit ni Habakkuk kay Lord ay mga goodness. Lahat ng binabanggit ni Habakkuk, lahat worship kay Lord. Lahat praises kay Lord. Pero dumadaan siya sa matinding pagsubok. If you have joy, if you have Jesus in your heart, that joy moves you into worship. Amen. Amen. Verse 6, sabi doon, kapag tumayo kayo, nayayanig ang mundo. Kapag tumingin kayo, nanginginig sa takot ang mga bansa. Gumuguho ang sidaunang kabundukan at kaburulan. Ang iyong mga pamamaraan ay mananatili magpakailanman. Dito po ako humanga kay Habakkuk. Sinabi ko nga po sa inyo, ang dami niyang dinaan ng pangit. Naroon siya sa pangit na kalagayan. Pwede niyang sabihin, Lord, hayaan mo naman yung pamamaraan ko ay manatili at hindi yung pamamaraan mo. Pero winorship pa rin niya si Lord. Anong sabi niya? Ang iyong pamamaraan ay mananatili magkailanman. Hindi niya isiningit o sinabing, Lord, yung kaparaanan ko naman ang paggawin mo. Pero alam niyo po, winorship pa rin niya si Lord. Lord, mananatili ang iyong kaparaanan magpakailanman. Di ba pag tayo po'y dumadaan sa matinding kalagayan, hindi na tayo magiging masaya at sasabihin mo na, Lord, pwede ba yung ito dapat ang mangyari para naman maging masaya ako? Pwede bang ito ang gawin mo para naman madramdaman ko ang tunay na saya? Amen? Ito yung gusto kong mangyari. Pero grabe po si Habakkuk, nasa panahon siyang pangit ang kalagayan, winorship pa rin niya si Lord. Andyan pa po kayo. Sabi mo sa katabi mo, okay ka lang. Amen. Sino na ho nakakita ng sunflower din eh? Yung bulaklak. Napansin niyo po yung sunflower? Yan po ay naharap sa araw. Pag walang araw, anong itsura? Malungkot, no? Pero pag may araw, di po ba? Alam niyo po, ang isang taong laging nakaharap sa Diyos, katulad yan ng sunflower. Palaging nakatayo. Nagwo-worship nakatuon sa Panginoon. Bakit alam niya ang sambahin ang Diyos sa anumang kalagayan. Amen. Amen po ba? Si David, dami niyang dinaanan, pero hindi nawala sa kanya ang mag-compose o mag-umawit, maglikha ng awit. Kahit dumaan siya sa matinding pagsubok, hinayaan niya ang puso niya'y umawit. Kaya nga po siya sinabihang, siya ang puso niya'y, sabi doon, ay ayon sa puso ng Diyos, after God's own heart si David. Bakit? Kahit dumaan siya sa matinding pagsubok, alam niyo po bang umawit, nag-compose pa rin ng kanta si David. Bakit? Yun ang kanya pong joy sa puso, yung i-worship ang Panginoon. And you will remember the Acts chapter 16 verse 25-26 about the life of Paul and Silas. Nung panahong si Paul and Silas ay nasa loob ng kulungan, ano pong ginawa nila? Sabi doon ng maghahating gabi, nanalangin at umawit po, sabi sa Acts 16:25, umawit ng papuri sina Paul at Silas, nakikinig naman sa kanila ang ibang mga bilanggo. Yung 26, sabi doon, nang maghahating ng walang ano-ano'y biglang lumindol ng malakas, nayanig kahit ang mga pundasyon ng bilangguan, nabuksan ang lahat ng pintuan ng bilangguan at natanggal ang mga kadena ng lahat ng bilanggo. Isipin niyo po, pangit yung kalagayan ni Pablo, pero nagawang sumamba sa Diyos. I don't know your prison this time, but I tell you, when you worship God, the joy moves you into worship. Amen. Yung prison mo sa buhay, maraming lalaya. Amen. Bakit? Hindi ka apektado. Bakit? Yung joy sa puso mo, yung pagiging rooted mo sa relasyon mo sa Panginoon. And Paul and Silas, yun po ang ginawa. Kaysa magmukbok doon sa bilangguan, ginawa niya ang mag-worship
kay Lord. Sabi po sa awit 100 verse 2, sabi po doon, sambahin nyo ng may kagalakan ang Panginoon. Lumapit kayo sa Kanya ng umaawit sa tuwa. So, napansin nyo po, sinabi dito, lumapit tayo ng may pag-awit at tuwa sa Panginoon. And David, palagi niya po yung ginagawa. Alam niyo po, ang kagalakan ay susi sa pusong mapagsamba sa Diyos. Pag hindi ka masaya, hindi mo magagawang umawit at sumamba sa Diyos. Amen? Yung joy sa puso, yung worship sa Diyos. Kaya kapag ikaw ay masaya, kahit sa pakikinig ng salita ng Diyos, you enjoy it because you are rooted in God's relationship. Amen? Tingnan mo yan sa katabi mo, masaya ka bang nakikinig? Amen. Okay lang ho kayo. Parang, kailangan nyo po ba ng electric fan? Tapos, kailangan nyo ng aircon? Kailangan nyo din po ba ng unan? Meron po ako din sa taas. Okay. Okay lang ho kayo. Para yung energy ko ay hindi umi-energy sa mga energy nyo. Amen. Okay lang ho kayo. Okay lang. Kaya pa. Kaya pa. Pagkatagumpayan pa po ba niya yan, guys? Kaya pa. Guys, sabi mo sa katabi mo, kaya pa. Kasi ako po yung energy ko po kalakas. Talagang napaka-energetic ko ngayong araw na to. Talagang, so ang kagalakan, kasi joy yung pinag-uusapan natin, parang wala akong mahinging response ng masaya kayo. Okay lang kayo? Sabi nitong si Inday, inspire pa rin na pagtuturo. Hindi niya alam itong mga tinuturo, bangag na. Ito, di ba parang gano'n? Pasensya na ako, talagang ganito lang talaga ako. Bahala na kayo kung kayo ay makakarating na sa langit o sa Taiwan sa ginagawa niyo yung yan. Okay? Napakasarap po. When I experience the joy, iba po. Iba yung kagalakan na pwede mong maranasan eh. So ang kagalakan po, susi po sa pagsamba sa Panginoon. Joy sa puso, worship sa Diyos. Kaya tanong kita, kapag may problema ka ba, mas mabilis ka bang mag-alala o sumamba? Tunay? O, di amen. Tanungin kita, kapag may problema ka ba, mas madalas ka bang mag-alala o sumamba? Kayo na ho sumagot. Ano ho? Kapag may dinadaanan ka sa buhay, katulad ka ba ni Habakuk? Napuno ka ng pagsamba. Lord, yung pamamaraan mo yung mananatili. Okay lang ako, Lord, okay lang. Kahit walang bunga ang igos, kahit ako'y nasa pagdurusa, okay lang, Lord. Yung pamamaraan mo ang mananatili. Ikasiliwanag ng araw. Yun ang sabi ni Habakuk ikikasing liwanag ng araw, ikikisang liwanag ng iyong kapangyarihan. O ba si Habakuk talagang inspire na inspire. Grabe si Habakuk. Tanungin ko uli kayo, kapag may problema ka ba, mas madalas ba ang mabalisa ka o sumamba ka? Ako po, May 30, siguro narinig po ito ni Donna. Noong May 30, sunrise prayer po yon. Nagkataon po, nung nananalangin kami, nandun si Pastor Nato, si Donna yung nagpakanta, May 30 yon. Ilagay po sa akin ay yung prayer ng church building. First time ko pong matanggap ko uli yung prayer list na yun na church building, no? And that day, that moment po, nung nagpe-pray, ako po iyak na iyak. Yung iyak ko po ba ay parang naagawan ng candy na bata. Akin yan eh. Ganon. Yung talaga pong iyak ko, hindi ko po, ako po pinipilit kong wag marinig ng lahat yung iyak ko. Pero nung nagpe-pray po ako sa church building, I cried to the Lord. Sobra po yung iyak ko. And after that prayer, may binigay sa akin ng Lord, isang diretsong awit. Nakapag-compose po ako ng kanta. And that moment, iyak ako ng iyak. Nung ako po nire-record ko yun, paus pa yung boses ko. At sabi ko, kailangan ko ma-record ito. Narinig ko nga kay Don, paus pa ako nung time na yon. And nung binigay ng Lord sa akin yung hymn, yung tono, yung salita, hanggang pag-uwi ko, hanggang sa naggagamas ako,
Grabe yung iyak ko sa Panginoon. At gusto ko pong ipangrinig sa inyo itong kantang ito. Ito po'y isang awit na hindi ko masyadong maayos yung tono, no? Pero yung lyrics po, halos naayos ko na. May 30, 2026, God gave me this song, Ikaw ay tapat at sapat. Iyak po ako ng iyak. Sabi ko nga nung binrake ko yung boyfriend ko, for how many years na boyfriend ko siya, nakapag-compose ako ng kanta. Tandaan nyo yung nag-concert tayong, damhin mo ang pag-ibig ko. Binrake ko yung boyfriend ko. Nakakapag-compose po ako ng kanta. When I experiencing like Habakuk, yung pag na dumadaan ako sa matinding, naiiyak na ako. Challenges. And I have also sung when Pastor Harold ay namatay, hindi ko pa po siya makanta kasi umiiyak talaga ako. Hindi ko siya makanta kasi naiiyak ako. Sobrang ganda din po nung kantang yun. Pero ito, siya nung araw na yun, May 30, nilagay ng Lord sa heart ko, may tono as in kompleto. Pakinggan niyo po at sabayan niyo po ako. Hindi iniwan sa gitna ng kakulangan. Sa bawat tanong, ikaw ang kasagutan. Hindi pinabayaan sa lahat ng hakbang. Sa bawat kulang, ikaw ang kapunuan, kaya aasa, magtitiwala sa iyong mga pangako't salita. Ikaw ay tapat at sapat sa habang panahon. Ikaw ay tapat at sapat sa biyayang tukod. Ikaw ay tapat at sapat. Ikaw ay tapat at sapat sa lahat. Hindi iniwan sa gitna ng kakulangan. Sa bawat tanong, ikaw ang kasagutan. Di nabayaan sa lahat ng hakbang. Sa bawat kulang, ikaw ang kapunuan, kaya aasa, magtitiwala sa iyong mga pangako't salita. At sapat sa lahat ng panahon, ikaw ay tapat at sapat sa biyayang tukod. Ikaw ay tapat at sapat. Ikaw ay tapat at sapat sa lahat. Sabayan niyo po ako. Ikaw ay tapat at sapat sa lahat ng panahon. Ikaw ay tapat at sapat sa biyayang tukod. Ikaw ay tapat at sapat. Ikaw ay tapat at sapat sa lahat. Ikaw ay tapat. Sabihin mo sa Lord, ikaw ay tapat at sapat sa lahat ng panahon. Ikaw ay tapat at sapat sa biyayang tukod. Ikaw ay tapat at sapat. Ikaw ay tapat at sapat sa lahat. Lahat ng kailangan, pag-asa at lakas at buhay sa iyo'y matatagpuan.
lahat ng kailangan, pag-asa at lakas at buhay. Sa iyo'y matatagpuan. Ikaw ay tapat at sapat sa lahat ng panahon. Ikaw ay tapat at sapat sa biyayang tugon. Ikaw ay tapat at sapat. Ikaw ay tapat at sapat. Ikaw ay tapat at sapat. Ikaw ay tapat at sapat sa lahat. Alam niyo po, nung makita ko yung building, yung roofing, wala pa rin yung bakante pa rin, I cry always to the Lord. Sabi ko, Lord, ikaw ay tapat at sapat. Yung pong release ko kahapon, sabi ko, matagal nang naghihintay pero umaasa pa rin kami, Panginoon. Sabi ko, 2 weeks na lang, Lord. May kunti pang walang bubong. I cry out to the Lord. And I always declare it. Sabi ko, Lord, ikaw ay tapat at sapat. At alam kong ayon ay may panahon. Amen? Hindi ako umiyak dahil nalulungkot ako pero yung saya po ba na sinabi lang Lord sa akin, ikaw, Lord, ako'y tapat, ako'y sapat. Na turn into joy yung sadness ko pag nakikita ko yung building. Nung binigay ng Lord itong song na ito. Yung bridge, sabi niya po, lahat ng kailangan, pag-asa at lakas at buhay, sa'yo'y matatagpuan. Kaya sabi ko, Lord, surrender po ako. Dalala ko bago mag-anniversary, may bubong po kami. Palakpakan po natin ang Panginoon. And almost 3 songs na na-compose ay nilagay ng Lord sa heart ko. At nagbili nga po ako ng gitara. At lagi ko siyang inaawit. Kahapon, dumating po yung gitara. Kinakanta ko siya. Kahit na hindi ko kaya yung ipit. Hirap na hirap ako sa ipit Pero, iba po yung sobrang inspired ko to compose that song and I want to worship God. Even though, what if, despite, kasi alam ko that God is our joy. Last po, bakit mahalaga po ang joy? Joy moves you towards in faith. Yung kagalang po ay kumikilos sa pagsulong sa ating pananampalataya. Yung kagalakan po ay mag-move sa atin para tayo maniwala. Amen. Inspire tayo to believe kung ano yung sinasabi ng Diyos. Amen. Inspire tayong gawin kung ano yung sinabi ng Diyos. Bakit? There's joy in our hearts. So joy is not the end of pain, but God's presence that remains. Yung kagalakan po hindi sa buhay na puro ginhawa. Pero yung kagalakan ay sa presensya ng Diyos natin matatagpuan ng may kapayapaang dala. Kaya gusto ko pong sabihin sa iyo, yung kagalakan na may pananampalataya po, nakasalalay ito sa kalagayan, hindi sa kalagayan, kundi sa Diyos na kilala mo. Kaya if you have God in your heart, all the pains ay magto-turn into joy because the presence of God is nananatili para sa iyo. Amen? Para sa puso natin. Ano po sabi ni Paul sa Philippians 4:4? Magalak kayo, inuulit ko, magalak kayo. Amen? Bakit po sinabi ni Paul yon? Kasi kahit nasa binangguan siya, ito ang sinabi niya sa 6 and 7. Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag kang mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ano daw po, ilapit mo sa Diyos ang lahat ng iyong pangangailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Kaya mo bang magpasalamat kapag naroon ka sa problema? Pero yun ang sinabi ni Pablo. Bakit? Nasa kulungan nga siya. Pero ginawa niya yon. Sabi ni Paul, kapag ginawa niyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso niyo at pag-iisip dahil na kay Kristo. Dahil kayo'y na kay Kristo. At ang kapayapaang ito'y hindi kayang unawain ng tao.
Kaya kahit naroon ka sa matinding pinagdaanan si Habakuk, hindi po siya natakot at nangamba. Pumayapa siya. Bakit? Kasi po, yung pananampalataya niya nasa Panginoon. Amen. Before I end, yung salitang yet. Ganto ka ba? Kahit may kakulangan, gayon man magagalak ako. Kahit may kabiguan, yet I rejoice in the Lord. Kahit may pagsubok, yet gayon man magagalak ako. I don't know your yet, your gayon man. But like Habakkuk, you can say it to the Lord. Kasi because the joy na nasa puso mo is based sa kung ano, hindi base sa kung ano ang meron ka, kundi kung sino ang Diyos mo. Ulitin ko po, our joy is not based on what we have, but on who God is. Yun eh. Eh ano kung hindi mo nakuha? Eh ano kung wala ka doon? Eh ano kung hindi na ibigay sa'yo? Ang mahalagay, naroon ka sa Diyos, rooted yung pananampalataya mo sa Diyos. I will end for this verse, awit 16:11. Basahin po natin. Itunuro nyo sa akin, sabi ni David, ang landas patungo sa buhay na puno ng kasiyahan. Itinuro daw po kay David, Lord, ituro mo, itinuro mo. At saan daw po matatagpuan ng tunay na kaligayahan? Basahin natin yung kasunod. At sa piling nyo, aking matatagpuan ang ligayang walang hanggan. Kanino daw po matatagpuan? Kay Lord. Hindi yung mga bagay na wala ka sa'yo, meron sa'yo, pero kay Lord. Sa piling ng Diyos, matatagpuan ang ligayang walang hanggan. So, why? Ba't kailangan nating hanapin pa ang maraming pang bagay? Hanapin muna natin at tagpuan muna natin yung piling, yung presensya ng Diyos. Kasi sa tell you, yun ang everlasting joy. Amen? The closer you get to God, the fuller your joy becomes. Ulitin ko po. The more you closer to God, the fuller your joy becomes. Kaya po kahit anong pagsubok na dinaanan ni Habakuk, nang galing ang kanyang kagalakan ay walang iba kundi sa Panginoon. Sino pong excited dito na makuha niya ang kung ano ang kayang ibigay ng kagalakan sa kanya? Again, joy moves above our circumstances. Kikilos ang Diyos pataas, lampas sa iyong kalagayan because nakita ng Diyos na masaya ka kahit dumadaan ka dyan. Hello? What else? Joy move us. Move you into worship. Kumikilos patungo sa pagsamba. Sa halip na nag-aalala ka, nagpupuri ka sa Diyos. And the last thing po, joy moves us forward in faith. Hindi ka naurong, hindi ka na give up, pero naniniwala ka, pasulong ka, na alam mo sa takot na dinadaanan mo, ito'y tutungo sa pananampalataya. Sa balisang dinadaanan mo, ito'y patungo sa pananampalataya. So this is my challenge po. Draw closer to God's presence. Alam ko po, meron sa atin na pag dumadaan ng pagsubok, lumalayo sa Panginoon, naglalaylaw ang relasyon sa Diyos. Hindi nagiging close kay Lord. Parang tao lang, pag mayroong kang galit o sama ng loob sa tao, hindi ka naman talaga lalapit, lalayo ka. But God is telling you today, draw closer to God, to God's presence. At bakit? Doon mo mapifeel ang kumpletong kagalakan. Hello? Your joy will be made complete. Sabi mo, Lord, parang may kulang eh. Meron na akong pera, meron na akong ganito. Ano pa ba ang kulang? Sa piling ng Diyos doon na matatagpuan ang tunay na kagalakan. Amen? Kadami kong kulang sa buhay, pero hindi ko siya maramdaman. Bakit? In God's presence, there is fullness of joy. And I always feel it every day.
Ang nasuko na nga ho sa akin ay mga tao pag nakikita ako, hindi ka man napapagod. But I feel always full of joy. Bakit? Sa Diyos lang matatagpuan ang tunay na kagalakan. Sino gusto ditong matagpuan ngayong hapong ito? I want you to close your eyes. Pikit ka lang. Pikit ka lang. What is your circumstances? What is your challenges in life? Tingnan mo yung dinadaanan mo. Like Habakkuk, Habakkuk is worshiping God. Tinataas ang Diyos. Sinisigaw kung sino ang Diyos. Sa kahit mabigat na sitwasyon, mahirap na sitwasyon. Habakkuk moves with joy forward in his faith. Hindi siya umurong sa pananampalataya niya na someday that the joy, everything na hindi niya naranasan ay mararanasan niya. Sinabi pa nga niya mananatili ang iyong kaparaanan, Panginoon. Hindi pinagpilitan ni Habakkuk ang kaparaanan niya. Hindi si Habakkuk humanap ng paraan, ng higit pa sa kaparaanan ng Diyos. Pero isa lang ginawa niya, he worshiped. Habakkuk worship the God, the Creator. At habang ginagawa niya yun, doon niya nakikita yung mas kagalakan, mas matinding kalakasan sa kanya mga pagsubok na dinaanan. Sa Biblia, lahat ng taong dumaan sa pagsubok, mapagaling na hari o nagtagumpay sa Biblia, lahat sila ay bumalik at lumapit sa presensya ng Diyos. This afternoon, labanan mo yung nararamdaman mo ngayon kung inaantok ka. I want you to be closer to God, to God's presence. Minsan lang to. I don't know kung ano pa yung haharapin mo. Hindi ko pa alam kung ano pa yung haharapin mo. Bukas, sa isang araw. But I want you to draw near to God's presence. Because the presence of God will give you the everlasting joy. Walang doubts, walang fear, walang lahat. Your joy will be made complete when you are in God's presence. At simulan mo ngayong lumapit sa Diyos. At pag nararamdaman mo na ang presensya ng Diyos, habang umaawit po kami, tumayo ka lang, itaas mo ang kamay mo. Lapit ka lang ng mas malapit sa Diyos. At doon mo makikita at mararamdaman, yan ang nariyan. Sa presensya ng Diyos, dyan mo matatagpuan ang magkukumpleto ng kagalakan. Hindi dahil sa pupunuan ng Diyos ang pangangailangan mo. Hindi dahil sa sasagutin ng Diyos ang problema mo. Hindi dahil pagagaling ka ng Diyos basta lang ng sakit karamdaman mo. Pero doon sa lahat ng sitwasyon na meron ka, andun ka sa kanyang presensya, yun ang magbibigay ng grabing kagalakan sa iyo. I laid it all down again. Just feel His presence. Lapit ng mas malapit sa presensya ng Diyos. And you are my desire. No one else will do. Oh God, 'cause nothing else could take your place. Oh Lord, to feel the warmth of your embrace.
help me find a way. Bring me back to you. Hold me close to you. Draw me close, God. Draw me close to you. Come on, lapit. Wag kang give up. Never let me go. Desire to experience His presence today. Lay it all down again. And if you are ready, you can stand up. You can lift up your hands. Just be close. Be closer to God. You are my desire. His presence is so thick. Mai-encounter mo ang kompletong kagalakan dyan sa puso mo. Lahat ng kabalisahan, lahat ng doubts, lahat ng fear. Papalitan ng Diyos ng kagalakan. To feel the warmth of your embrace. So help me find the way. And help me find a way. Bring me back to you. Habang nakataas ang kamay mo, sabihin mo kay Lord, Lord, Lord. You're all I want. Lord, ikaw lang ang kailangan ko. Ikaw lang ang gusto kong maranasan. I ever needed. You're all I want. Help me know you are the. You're all I want, oh God. You're all I want. Come on, habang inaawit mo yan, Lord, ikaw lang ang gusto ko. Ikaw ang kailangan ko. Ever needed. You're all I want. Help Come on, lapit sa Diyos. I don't know your situation, pero si Lord ang kailangan mo to feel your joy completely. I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you. Walang iba na mas kailangan mo, kundi yung presensya ng Diyos sa pangangailangan mo, so that the joy will be complete in your heart. Hindi yung kulang ng sino man at kakulangan na meron ka. But if you are in the presence of God, all na needs mo, ang Diyos ang kasapatan mo. We know you are deep. You're all I want, oh God. You're all I want. You're all God is touching your heart today. He is touching your heart. All the fears, all the doubts, all the discouragement, all the pains and sorrow, God will change it into joy. From sorrow into joy, from mourning into joy, because si Lord ang kailangan mo. Si Lord ang kasapatan mo. That the joy comes from the Lord. You're all I ever needed. You're all I He is touching your heart deeply. Help me know you are the. You're all I want. Habang inaawit mo yan, Lord, ikaw ang kailangan ko. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are here. Yung pinakamataas sa kamay at sabihin mo kay Lord, You're all
Akala mo minsan ang magpapasaya sa'yo is yung mga bagay na kulang ay ibibigay para sa'yo. Pero alam niyo, ang tunay na everlasting joy, it comes from the Lord. When you are in His presence. Kaya habang inaawit mo yan, sabi mo kay Lord, kapag ang Diyos ang una mong hinahanap, bahala ang Diyos sa iyong mga hinahanap. Kapag natagpuan mo, nasa piling ng Diyos na andun ang pinakamasaya, the everlasting joy. Alam ng Diyos kung ano ang magpapasaya sa iyo. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Thank you, Jesus. Help me know you are near. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Habang nakataas po ang kamay mo, I will pray for you. God is so much ready para maranasan mo yung kagalakan na hindi mo pa naranasan noon pa man. At habang ibibigay ng Diyos yan, lahat ng kalagayan at sitwasyon na pwede mong daanan pa, hindi makapag-aalis sa joy na inilalagay ng Diyos ngayon sa heart mo. Yang joy na meron sa puso mo ay magbibigay ng papuri, pagsamba sa Diyos. Yang joy na nasa puso mo na nagbigay because you are in His presence. Ang magpapatuloy na lagi kang manampalataya at maniwala sa gagawin pa niya sa buhay mo. This is the word of God to you. Isaiah 61 verse 7. Instead of shame, I will give you a double honor. The double blessings will come in you. And the everlasting will be yours. That is the promises of God when you're always in His presence. Ang kahihiyan mo noon ay papalitan ng Diyos ng dobling karangalan. Dodoblihin ng Diyos ang pagpapala habang naroon ka sa Kanyang presensya. At ang walang hanggang kagalakan ay matatagpuan mo, matatanggap mo habang ikay nabubuhay. This is the Lord impressed in my heart. Meron dito, pinalitan ng Diyos ang pananaw mo sa buhay. Dati ang pananaw mo, the satisfaction of life, ang tunay na kagalakan ay matatagpuan kapag may pera, ikaw ay famous, lahat ay nasa iyo. Pero ngayon, you will realize it, that the joy, that everlasting joy, ay hindi galing lahat doon, kundi ang tunay at walang hanggang kagalakan ay matatagpuan sa presensya ng Diyos. Panginoon, marami pong salamat. Continue to strengthen us, continue to give us wisdom and knowledge para pupuntahan lagi namin ang iyong presensya. Para abangan lagi namin ang gusto mong iparana sa amin kapag kami nasa presensya mo. Huwag po kaming maabalas, mabisi sa maraming bagay na nalilimutan namin pang ng pinaka-importanteng nagbibigay ng kagalakan, walang iba kundi ikaw. Turuan mo kami doon upang lahat ng pinagkakatiwala mo sa amin ay ma-enjoy namin at maparangalan pa ang iyong pangalan. Thank you, Lord, for this week. Pasasayahin mo ang iyong mga anak. Ang kagalakan ay mananatili sa kanila, Panginoon. At matatanggap ang hindi pa natatanggap. Kung natanggap na nila noon, matatanggap pa rin nila ngayon
dahil ang kaparaanan mo'y mas mabuti kaysa sa amin, Panginoon. Salamat po. Give us more joy every day, Lord Jesus. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin ng Panginoon.